Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Discuss lang natin, mabilis lang kung worth it pa nga bang bumili nitong Tigo 7 Pro which is the non-hybrid version. Gusto ko lang i-shoutout si Sir nagtatanong kung kamusta na nga ba si Tigo 7 Pro. And shoutout kay Sir, eto. Ayan, so nagtatanong siya na kung kamusta na nga ba si Tigo ko sa loob ng halos magtatatlong taon kasi balak niyang bumili daw pala ng hybrid version. Well, ang masasabi ko lang ay depende pa rin sa gusto ni future owner ng Tigo 7 Pro kung gusto niya ng hybrid or non-hybrid. Pero nung na-testing ko si hybrid version, yun nga lang nagamit ko lang for short distance. Na-notice ko na para sa akin parang medyo nakukulangan lang ako ng konti. Sa features niya, sa safety, sa technology, halos same lang naman. So anyway, itong Tigo 7 Pro ko nga pala ay binili ko noong June 2021. So wala naman akong naging problem at all. Okay siya. Yun yung battery ko na to ay magti 3 years na. So okay pa rin naman siya. Tignan nga natin, pop muna natin. So natin dito sa engine bay ko naman, sobrang maintain ko nito. Tapos ito yung battery nga na hindi ko pa napapalitan. So sa Cherry pa to galing. Sobrang sulit nito kasi magti 3 years na to. Hindi naman ako tinirek so far pero I'm planning na to change. Baka maabutan ako sa daan. So mahirap na. Sa compressor fan ko na may nababasa ako na ito daw yung recent issue na nag-overheat or nasisira daw yung radiator fan. Pero on my end, hindi ko pa naman siya na-experience. And yung running odometer ko, napapakita ko sa inyo mamaya, ay nasa 9,000 plus. Mahigit naman na. Parado muna natin. Pag sinasara ko, hindi siya yung lagupok, ganito lang. Yun. Parang handle with care. Tapos, hindi ako nakatint sa harapan. So, pagka trik ang araw, napakainit sa loob. Sobrang init talaga. Dito naman sa aking sunroof, wala naman akong naging problem dito. Wala din akong nadidinig na anything. Kung meron man, naglalagay ako ng fluid or pinapacheck ko sa kasa. Pero so far, walang leak. Wala akong naging problem sa mga function dito. Wala. Same. And sa infotainment, never yan nasira or yung sa iba kasi biglang nang blackout or naghahang. Pati yung pindutan dito sa aircon, wala naman so far. Dito naman sa ilaw, sa press ng sunshade natin, tsaka sa sunroof, wala naman ako naging problem. Sa electronic seat natin, sa adjustment, wala din ako naging problem at all. Yan. Ang nagiging isang issue ko lang talaga, minsan pagbasa na talaga yung kamay ko dahil nga sa pasmado ko, hindi ko ma-adjust, hindi ko mapindot ng maayos. Pero yun lang naman, sa end ko lang naman. And sana kahit pa paano meron siyang knob kung saan pwede mo siyang i-adjust na may physical knob talaga. Part na to, yung nagpapalamig siya ng mga drinks natin, gumagana pa naman siya, wala pa namang problema. Sa katunayan nga helpful talaga nito. Steering wheel wise, wala naman. Yung sa iba daw nagbibitak-bitak yung kanilang steering wheel. Sa akin naman ay walang problema at all. So solid pa rin naman siya. Alaga lang talaga. Depende pa rin sa paggamit ng tao. And yung sa Frio naman itong aircon, wala akong naging problema at all. Malakas pa rin siya, malamig. Ayan. So pakita ko sa inyo yung running odo ko pala. So ang running odometer ko na ay 9,250 kilometers. Pinaka mababa akong nakukuhang AFE, lalo na kapag ka nasa long drive ako, expressway. Nag-range siya ng 9.8. Ayan, 9.9. Pero pagka nalalakasan na ako sa gasolina, pag mga nasa city drive na ako, sobrang lala ng traffic, umaabot yan ng mga 10.9 or 11.0 dito sa average fuel efficiency. So malakas sa gasolina ng bahagya kapag ka sobrang traffic. Pero pag long drive, hindi naman siya ganun hindi naman siya ganun ka lakas sa gasolina. Punta tayo dito sa likod. Yan. Sa tailgate ko, never akong nagka-problem. Tailgate, ayan, okay pa naman yan, solid yan. Yun nga lang talagang risky pag naka-automatic tailgate ka kasi nga kapag ka nasira yan, yung iba ayaw na yung mabuksan, yung sa ibang brand.
So, dito naman siguro kay Cherry, hindi naman siguro. Yan, sobrang spacious na ito. So, may luggage dito, may drone, meron pang bag, sapatos, kung ano-ano. Ito helpful to minsan, pero most of the time, hindi ko talaga siya nagagamit at all. So, lagi lang siyang nakatupi. Alaga ako dito. Ultimo yan, pagtapos ko gamitin kagaya ngayon, pupunasan ko agad yan pagdating sa bahay. Yan. Ito wala naman, di naman siya kumukupas. So lalagyan na lang natin to ng pagdating ng araw ng mga pampakintab para ma-maintain. Side mirror, wala. Okay naman siya. Kung worth it pa rin bang bumili nito para sa akin, oo, worth it. Sobrang helpful. Pag nagda-drive ka, relax ka lang, hindi ka mangangawit. Meron pa tayong lumbar support dito sa upuan. So all good. Wala naman ako nagiging problem din, pati dito sa auto hold na napakadalang ko lang naman talaga gamitin. Itong 360 cam, gumagana pa rin yan. Okay pa din. Ito nagagamit ko to, useful to lalo na kapag lusong ako, sa Bulacan may mga ganung daan. So nagagamit ko to. Pati si sports mode, eco mode, okay naman yan. Ito lang na leather, parang medyo manipis. So wag naman sanang pagdating ng araw, parang na siya, natutuklap-tuklap. Wag naman sana, hopefully. Ito namang wireless charging at nako, hindi ko siya nagagamit at all kasi talagang umiinit lang yung battery, parang hindi naman nagkakarga. Hindi ko alam kung dahil ba dito sa goma na to, na cover. Yung iba daw kasi tinatanggal pagka ginagamit nila tong wireless charging dock. Pagka nag-try na sila, hindi naman na daw umiinit. Pero sa Enco, hindi ko na lang tinry. Pwede naman tayong gumamit ng mga USB cable para makapag-charge. Yung sa engine bay, parang mas mainam pa na wala na lang cover para hindi... Alam mo yun, pagkatapos mong gamitin, alam nung init kung saan siya sisingaw. Kasi kagaya niyan, may cover siya yung sa atin, sa engine bay. Kaya baka mamaya yun din yung dahilan kung bakit nag-overheat yung sasakyan natin. So far, so good. I'm happy. Magti 3 years na to at hindi pa naman niya ako binigyan ng malaking problema. Hindi pa naman ako palit ng battery. So hopefully, sa next vlog ko, mapalitan natin ng battery. And syempre, thank you, Voltec, sa pag-wrap ng aking center console, pati yung aking headlight. Yan, sila din ang nag-wrap niyan. Pati etong aking rear light. Yan, isang mahaba dito. Ayun, so guys, kapag long drive, mas napapansin ko talaga na mas matipid sa gasolina. Kagaya ngayon na ang AFE ko ay nasa 10.4. DTE is 421. So walang traffic ngayon dito sa NLEX, pero safe naman kasi hindi naman, nakafocus naman ako sa pagdadrive. So yan, 10.4, tapos marami pa akong gasolina. So mas advantage talaga na gamitin tong 7 Pro kapag long drive instead of city driving, talagang ubusan ng gasolina. Ayun, so ngayon naka-cruise control ako 85 kilometers per hour, so hindi lumalampas ng 2,000 RPM. AFE ko is consistent ng 10.4. Yan. And ngayon ko lang na-notice kapag pin-rest down mo pala ng dire-diretso itong SET minus, pag dire-diretso mong pinindot, nag-lessen din automatic yung speed ng sasakyan. Tapos syempre, pag nag-disengage, pwedeng preno or accelerate mo lang ulit. Mag-accelerate ako ngayon. Yan, so tumaas. Tapos pag binitawan ko yung gas, babalik lang siya sa speed na 85. Sarap mag-drive. Ngayon naman, AFE ko 10.3, so mas bumaba pa. Ibig sabihin, mas tumitipid pa sa gasolina. And yung status ng gas ko ay nasa 6 bars pa din. Ang running auto ko pala is 9,336 na. So moving forward sa 10,000 kilometers. Running AFE 10.2. Consistent yung speed natin at 88 kilometers per hour. And syempre RPM na hindi lumalampas ng 2,000. And status ng gasolina ko 6 bars pa din. Currently 10.1 AFE. So ang goal natin ay maka 9 point something, kaya lang malapit na sa bahay. And status ng aking gasolina ay nabawasan ng isa. So meron na lang akong 5 bars, pero marami pa rin. And distance to empty ko is 408 kilometers. Yun lang muna for now. Thank you so much for watching and see you on the next one, mga ka-Phoenix.